Hi, this is Daldap once again. And sa video na to, tuturo ko sa iyo kung ano yung structure ng Facebook ads. Okay, so ito yung kaya ako na-struggle nun sa Facebook ads kasi hindi ko inaral muna yung structure ng Facebook ads. Hindi ko muna siya pinag-aralan mabuti bago ako gumawa ng mga ads. So pag napanood mo tong video na to, makakaiwas ko dun sa mga failure na yun. So posible na hindi ka maban, hindi ka ma-flag sa Facebook para mag-continue ka sa ads mo kay para magkaroon ka ng para hindi maantala yung ano mo, hindi maantala yung Facebook ads mo kasi napakahirap pag na-plug yung Facebook ads mo tsaka napakahirap na magagawa ka na naman ng account o ma, ma maghahanap ka ng kakilala mo para magkaroon ka ng account ulit para magamit mo Facebook ads niya. So ang hirap ng anong yun, yung ganon. So sa video na to, tuturo ko sa iyo kung ano ba yung structure na pwede mong na yung structure ng Facebook ads at paano ba ito gumagana. Okay, so ito yun, no. So sa tatlong level lang siya, no. Campaign, ad set, tsaka ad. Okay, so ano yung campaign? Simulan natin sa campaign. Okay, so yung campaign is ano ba yung objective mo sa ads na gagawin mo. Okay, so sabihin na natin na nasa beauty nasa beauty industry ka. Okay, so ang campaign mo is about beauty. Okay, so ano bang madalas na objective sa beauty? Sales, 'di ba? So sales, kailangan mo magkaroon ng sales kung beauty products yung binebenta mo. So, 'yun, sales. Okay, so sales yung pipiliin mong objective. Okay, so pag nasa ad set ka naman, ito yung kung taga saan yung target mo, kung ilang taon, kung, kung magkano yung budget na ilalagay mo, and kung ilang taon, kung anong gender. So, halimbawa, beauty products, babae lang yung tinatarget mo. So, dito mo siya ilalagay. So dito, sa ad set, ang hindi ko alam noon is akala ko, isang campaign, isang ad set, isang ad lang. Hindi ko alam, ang akala ko noon. So ngayon, natutunan ko na pwede palang multiple ad set, multiple na interest sa isang campaign lang. Okay, so pwede kang mag-test. Okay, so pwede kang mag-test sa ad set kung sabihin natin isang campaign mo lang, pwede kang magkaroon ng 10 ad set. Okay, so 10 ad set, um, 10 interest, kaya ka magduduplicate ang ad set. Okay, so pagdating naman sa ad level, ano naman kung ad level? Okay, so ito yung creative mo. Ano ba yung creative? Ito yung image mo, ito yung video mo, ano bang sinasabi mo sa video, ano bang value na tinuturo mo sa video, ano bang makukuha nila sa product mo. Okay, so yun yung yung ad level. Okay, so dito mo rin ilalagay yung mga description mo, kung anong yung call to action mo, kung ano bang papagawa mo sa kanila, kung pupunta pa sila sa website mo para bumili ng product mo. Okay, so yun yung yun yung yun yung ad level. Okay, so sa ad level naman, pwede mo rin siyang gawing multiple ad level. Multiple ad. Okay, so pag marami kang ad, pwede mo siyang i-test. Pwede mo siyang gawin. Kung 10 yung ad set mo, pwede ring 10 iba't ibang creative yung gawin mo. Okay, so sana nagigets mo to, sana nagigets mo yung tong yung 3 yung level ng Facebook ads. Okay, so yun, sana kahit maikli lang tong video na to, sana nagkaroon ka ng idea, sana nagkaroon ka ng ng realization sa video na to, and yun yung 3 level ng Facebook ads. So yun, so alam mo na ngayon at maiiwasan mo na yung mga failure na nagawa ko. So yun, dati nga ang alam ko is kailangan isang campaign, isang ad set at isang ad lang. Okay,
ang gagawin mo diyan, pwede mo siyang isang campaign, pwede 10 ad set at 20 na ad. Okay, so na iba't ibang para ma-test mo siya, para malaman mo kung ano yung pinaka-effective para sa kung ano yung bumebenta. Okay, so yun yung ano, yun yung principle ng ad level. Okay, so I hope na nagustuhan mo 'to. I hope na may natutunan ka, and kung gusto mo 'to, i-like mo 'to, mag-comment ka kung anong gusto mo, kung anong puwede mong i-suggest pa, kung meron kang mas magandang suggestion, mag-comment ka sa baba, and follow mo kung gusto mo 'tong mga ganitong video, and see you in the next video. Okay, God bless.